Naku po mga kababayan, PNP pinaghahandaan din itong, darating na 16, 17, 18. Naka-high alert sila sa darating na araw na ito sa malawakang rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. So panoorin natin kanilang itong pahayag ng spokesperson ng PNP mga kababayan patungkol sa paghahanda nila sa darating na 16, 17, 18. Pulis po ay handa sa lahat ng nagaganap po na rally na gagawin po sa 16, 17, and 18. Lahat po ng contingencies ay nakaprepare. Ang ating pong QCP at ang buong NCRP o base na rin po sa kautusan ng ating pong Chief Philippine National Police. Nakaayos na ang ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police para sa 3 araw Ayan, no? na Baka kasi mga kababayan, may mga ibang grupo no na hindi naman Iglesia ni Cristo, bigla na lang sumugo dito sa harap ng Mindiola. Makikita nyo naman ang harang no. At baka biglang sugurin mga kababayan itong Malacanang katulad nung nangyari nung September 21 na nagkaroon ng ng riot. Pero itong Iglesia ni Cristo mga kababayan, maayos naman itong kanilang itong kanilang rally. Hindi naman sila nananawagan ng destabilization o pag pag-aaklas at hindi rin sila nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Bagkus panawagan nila na dito nga po sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan dito sa Pilipinas mga kababayan, at panawagan din sa mga corrupt na politiko mga kababayan. Wala namang sinabi na pababagsakin itong gobyerno, wala pong ganun mga kababayan. Kumbaga ito'y magrarally lang po sa Quirino Grandstand para manawagan sa mga corrupt na politiko, at dito na rin po no sa nangyayaring maanumalyang walang hustisyang nangyayaring investigasyon sa flood control anomaly mga kababayan. rally ng isang religious group sa Maynila sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang posibleng panggugulo ng ilang grupo kagaya ng nangyari noong September 21 protest. Bukod sa naturang religious group, sinasabing mayroon na ring ibang grupo na nag-apply ng permit sa Quezon City para mag-rally. Yung ibang Mayroon na palang ibang grupo no. grupo on November 16, 17, and 18. So, sa ngayon, we have, meron po tayong ongoing coordinating conference with the LGU when it comes to the preparation and all others. So, Ma'am, anong grupo po yung sasabay doon sa INC? Yung nabanggit nyo kanina. May yes po, ito pong grupo na ito yung United People's Initiative. Actually, they are very loud in social media para po dito sa kanilang gagawing prayer rally as well. Ito yung sila General Romeo Pukis, hindi naman to mga kababayan ng gugulo katulad nung nangyari nung September 21. Kasi bali-balita yung mga nanggulo ng September 21, mga NPA, kasi makikita nyo sa logo nila no, may talagang sa flag nila may logo ng mga NPA na logo mga kababayan, yung flag nila at kulay red. Kaya itong People's Initiative na ito'y samahan ng mga general mga kababayan na nananawagan din at hustisya sa nangyayari ngayong corruption sa flood control anomaly. So palagay ko hindi naman manggugulo itong itong mga to. At saka syempre may mga kasamaan din tong mga individual na nananawagan, pero yung iba mga kababayan talagang nagsisigaw sila na Marcos resign no. Pero hindi yung talagang nakikipaghabulan sa pulis, yung talagang nakikipagsuntukan katulad ng nangyari nung September 21. Wala namang ganun mga kababayan. May mga sigawan na ganun. Siyempre may press freedom naman tayo
Talagang nilalabas natin yung mga damdamin natin. Pero iba na rin yung talagang mananakit ka, no? Pati yung kapulisan talagang nasaktan nung time na yun, mga kababayan. So sana yung mangyari ngayong 16, 17, 18 ay wag sana yung pulis yung sakta nila. Yung mga korap sana yung dalihin nyo. Wag po yung mga pulis dahil yan yung mga pulis na yan. Kakampi din natin yan eh. Sumusunod lang po yan sa mga utos ng mga nakakataas. Nasa 300,000 individual ang inaasahang makikiisa sa naturang rally. Kaugnay nito, magdideploy ang PNP ng nasa 15,000 pulis para sa seguridad sa buong Maynila. Pinakamarami ang inilaan ng pulisya sa Mendiola na nasa mahigit Sa Mindiola guys, oh. Ayun, maglalaan sila sa Mindiola. Sa darating na 16, 17, 18. So pupuntahan natin to guys. 3,000, habang nasa halos 3,000 sa Mindiola. 2,000 namang mga pulis ang ipupwesto sa Ayala Bridge. Wala po tayong natatanggap na anuman pong banta, pero kung meron man po, hindi po natin ikikipit balikat ito. Magkakaroon po agad tayo ng assessment at evaluation. Ang Manila Police District magpapatupad ng road closure sa paligid ng Rizal Park. Kabilang sa Palagay ko mangyayari guys sa November 30. Talagang yun, maniniwala ako may mangyayaring kaguluhan nun. Kasi dalawang yun eh, venue dito sa may Luneta at dito sa may EDSA din. Yung trillion peso march, no, magkaiba sila eh. Yung magkaiba sila ng panawagan. Yung isa, yung trillion peso march, parang ayaw nila pabagsakin itong si PBBM. Hindi nila yon sigaw. Yung isa naman, yun yung lumusob doon sa Malacanang sa may Mindiola, yung nagsunog ng truck tsaka yung nagbatuhan. So, yung binugbog yung mga pulis, yun po yung mga nanggulo dito sa Mindiola. So, palagay ko mga kababayan, sa darating na November 30, di ko lang sure baka lang kung may mangyari. So, pero itong 16, 17, 18 palagay ko wala pa eh. Sa November 30, palagay ko may mangyayaring gulo, no? Hindi ko lang sure mga kababayan. Kasi nung September 21, ganun ang nangyari. So, sa mga isasarang abangan kalsada natin. sa Maynila, ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang Pio Campo. Isasarado rin ang northbound lane ng Rojas Boulevard Ayan mga kababayan, yung close road sa Rojas Boulevard, Katigbak Drive, Pio Campo, Rojas Boulevard, Quirino Avenue, Katigbak Drive, ayan, Bonifacio Drive. Anda Circle, sarado din mga kababayan. So, sa mga gustong dumaan, dyan na lang kayo lumiko sa may ano ba to, yung pasyalan sa may sa dulo na ng dila ko, hindi ko mabanggit. Sa may saan ba yan? Mamaya balikan Boulevard natin. mula President Quirino Avenue hanggang Katigbak Drive, baging ang southbound lane ng Intramuros pala, yan sa Intramuros mga kababayan, dyan kayo dumaan. Bonifacio Drive patungo sa Anda Circle hanggang sa Katigbak Drive. Not passable rin sa mga motorista ang bahagi ng South Drive, Independence Road at P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ganun din ang Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ang Maria Orosa Street mula Burgos Avenue hanggang Calao Avenue. Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, maging ang Round Table patungo sa Palacio Street at General Luna ay hindi rin madadaanan ng mga motorista. Meron po kaming traffic and parking plan na ilalatag na natin. Hindi lang po namin na ipopost po natin ito sa social media natin. At doon po makikita po doon from 16 to 18 po yan. Meron po talaga mga isasaradong mga kalsada. Lalo na po doon sa pinakalugar kung saan gaganapin po yung pagtitipon. Ang sa atin lang po, ipopost po natin ng maaga ito para yung mga kababayan po natin. Alam naman po natin yung araw na yan. Linggo po ito, Linggo, Lunes at Martes. So marami po na rin maapektuhan dyan, lalo na yung may paikot dyan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pakikipag-usap ng MPD sa mga organizer ng rally
para sa mas maayos na pagdaraos ng naturang aktibidad. Una nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na sususpindihin rin muna ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa November 17 hanggang 18. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos. So yun mga kababayan, no? So yun yung mangyayari, no, sa 16, 17, 18 na pinaghahandaan nga nitong PNP. Pati na rin yun sa Mindiola mga kababayan. So magdi-deploy sila ng 3,000 police daw. Doon daw yung pinakamarami. Kasi nga mga kababayan ay talagang baka di man natin masabi, baka sakali lang naman na baka magkaroon ng ibang grupo, no, na pumunta doon mga kababayan, kaya binabantayan nila. So yun lang po mga kababayan, anong masasabi nyo, no, sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo sa 16, 17, 18. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-share sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.